Sa isang tahimik na bahagi ng Cabuyao, Laguna, nakatayo ang isang malaking property na sa paglipas ng mga taon ay naging bahagi ng kababalaghan ng Pilipinas. Isang lugar na minsang nauugnay sa makapangyarihang pamilya ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Isang malawak na property na sinasabing naging lugar ng kanilang mga pagtitipon at pamamahinga. At isang mansyon na matapos ang pagbabago ng rehimen noong 1986 ay napabilang sa mga ari-ariang isinailalim sa government sequestration. Ngunit makalipas ang maraming taon, iba na ang naging reputasyon ng lugar. Sa halip na mga bisita at malalaking pagtitipon, ang maririnig na lamang daw ay mga kakaibang tunog, mga boses. Isang batang tila nagsasalita sa ikalawang palapag, isang matandang lalaki na tila umuungol, at isang pintuang bigla na lamang nagsara. Kahit ayon sa isang aktor na nakaranas nito, walang hangin at nasa kabilang dulo ng hallway ang kasama niyang personal assistant. Mayroon ding isang artista na nagsabing habang nag-shooting sa loob ng mansyon, nakaramdam siya ng tila dalawang kamay na nakakapit sa kanyang katawan. At ayon naman sa caretaker ng lugar, hindi lamang isang uri ng entity ang sinasabing nagpapakita sa property. May kwento tungkol sa isang kapre sa malaking puno sa likod ng mansyon. Saan mo naramdaman ko yung kapre ba yun? Yun, may malaking puno sa likod. May white lady, may black lady. At mayroon ding mga sinasabing sumasama sa mga kamera habang nagsushooting ang mga production team. Pero ang pinakakakaibang karanasan ay ang isang aktwal na paranormal investigation. Sa pagpunta namin ni Jess Clint sa Marcos Twin Mansion, bago pa man namin tuluyang mapasok ang loob, ramdam na namin ang kakaibang atmosphere ng lugar. Hilabot, lungkot, at isang pakiramdam na mahirap ipaliwanag. At habang nagsisimula ang aming investigation, may mga gadget na nagsimulang tumunog. Kung meron kaming kasama dito ngayon, pwede niyo bang patunugin ng isa sa gadgets namin? Ano nga ba ang totoong kwento ng Marcos Twin Mansion? At alin ang nananatiling hindi maipaliwanag? Ngayong araw, aalamin natin ang totoong kasaysayan ng Marcos Twin Mansion at ang mga kababalaghang iniulat mismo ng mga taong nagkaroon ng pagkakataong makapasok sa loob ng mansyon. Sa episode na ito, dadalhin ko kayo sa isang lugar sa Laguna na matagal nang napalilibutan ng misteryo. Ito ang tinatawag na Marcos Twin Mansion. Nakilala rin bilang Cabuyao Mansion na matatagpuan sa Cabuyao, Laguna. Kapag pinag-uusapan ang lugar na ito, dalawang bagay agad ang pumapasok sa isip ng maraming tao. Una, ang kasaysayan nito na konektado sa pamilya Marcos at sa panahon ng diktadura. At pangalawa, ang mga kwentong nagsasabing may mga hindi pangkaraniwang bagay na nangyayari sa loob ng mansyon. Ang Marcos Twin Mansion ay matatagpuan sa Cabuyao, Laguna. Ang property ay isang malawak na lupain na tinatayang nasa humigit kumulang 25 ektarya. Ayon sa isang ulat ng Philippine Daily Inquirer, noong December 2015, ang property ay dating ginamit bilang isang lugar para sa mga party at pagtitipon ng pamilya Marcos. Ngunit pagkatapos ng People Power Revolution noong 1986, nagbago ang status ng property. Noong 1987, isinailalim ito sa sequestration ng pamahalaan. Bahagi ito ng mas malawak na kampanya ng gobyerno noon na mabawi ang mga ari-ariang pinaniniwalaang bahagi ng ill-gotten wealth ng pamilya Marcos. Noong 2010, iniulat na naglabas ang Sandigan Bayan ng ruling na nag-uutos ng pagbabalik ng property sa pamilya Marcos.
Ngunit noong 2017, iniulat naman ng mga pahayagan na hinarang ng Supreme Court ang pagbawi ng Marcoses sa property sa pamamagitan ng isang hold order. Kaya ang legal na status at control sa property ay naging bahagi ng isang komplikadong usaping legal. Tinawag itong Twin Mansion dahil sa pagkakaroon ng dalawang magkakaugnay at magkatulad na mansion structure sa property. Ang lokasyon nito ay malapit sa mga lugar na dinarayo ng mga cyclists at travelers na dumadaan sa ruta patungo sa Tagaytay. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ang dating malaking property ay unti-unting nagkaroon ng ibang imahe. Sa halip na isang private retreat o party place, naging isang lumang abandonadong istruktura ito sa mata ng maraming nakakakita, at dito nagsimulang lumakas ang reputasyon nito bilang isang lugar na sinasabing may kakaibang presensya. Noong 2015, muling napunta ang spotlight sa Marcos Twin Mansion dahil ginawa itong isang filming location ng isang horror movie. Ang pelikula ay ang Haunted Mansion, isang official entry sa Manila Film Festival noong 2015 na pinamunuan ng direktor na si June Robles Lana. Habang ginagawa ang pelikula, may ilang miyembro ng cast ang nagbahagi ng kanilang personal na karanasan. Isa rito si Paulo Gumabaw. Sa isang press conference, ikinuwento niya ang isang insidente na nangyari habang break nila sa shooting. Kasama niya ang kanyang stylist at personal assistant. Ayon sa kanyang kwento, nagpunta sila sa second floor ng mansyon para mag-ghost hunting. Pumasok sina Paulo at ang kanyang stylist sa isang room. At doon daw nangyari ang kakaiba. Bigla raw nagsara ang pinto sa likod nila. So malaking room. Tapos, ay yung PA ko nag-paywan na po sa labas. While we were inside, yung door po bigla siya nag-close. Yung mga windows po kasi they were closed. So, yung simple yung hangin yun. Sabi ko, siguro pinag-different ako ng PA ko. Paglabas ko, wala yung PA ko. Andun siya sa dulo. Pinento ko yung nila Jerome sa'yo. Sobrang natakot lang yung bomba kami agad. Isa pa sa mga artistang nagbahagi ng kanyang karanasan ay si Janela Salvador. Ayon sa kanyang testimonya tungkol sa kanilang shooting sa mansyon, nakaramdam umano siya na tila may dalawang kamay na kumapit sa kanyang katawan. May nakakapit sa akin na dalawang kamay na kulay black sa shoulders ko. At sa kanyang paniniwala, maaaring isa itong entity. Ibinahagi rin niya ng isang paniniwalang narinig niya tungkol sa ganitong mga karanasan. Kapag malamig daw ang pakiramdam, maaaring okay lamang. Pero kapag mainit, maaaring nangangahulugan daw na may bagay na talagang nakakapit o nakadikit sa iyo. At habang nagkukwento siya, may isa pang bagay na kanyang binanggit, ang tunog ng pagkatok. Hindi lamang sina Paulo Gumabaw at Janela Salvador ang nagbahagi ng kakaibang karanasan. Ayon sa mga ulat tungkol sa pelikula, may 3 aktres na umano'y nakarinig ng boses ng isang maliit na bata, sina Ingrid de la Paz, Charlene San Pedro at Eliza Pineda. Ayon sa kanilang kwento, narinig daw nila ang isang batang lalaki na tila nagsasalita sa second floor ng mansyon. Pero wala silang nakitang bata roon, at dito naging mas interesante ang kwento. Dahil hindi lamang isang tao ang sinasabing nakarinig, 3 artista ang nagbahagi ng parehong uri ng karanasan. May isa pang kwento ang ibinahagi tungkol sa pelikula. Ayon sa Philippine Daily Inquirer, ang ina at kapatid ni Janela Salvador ay nasa loob ng isang tent nang makarinig umano sila ng isang matandang lalaki na umuungol. Hindi raw nila nakita kung saan nanggaling ang tunog, at dahil malapit lamang sila sa isang lumang mansyon, madali sanang isipin na may paranormal na dahilan.
Ngunit kung may isang taong maraming kwento tungkol sa lugar, iyon ay ang caretaker. Ayon sa caretaker ng Twin Mansion, may kapre raw umano sa likod ng mansyon. At nang tanungin tungkol sa mga naging karanasan habang may shooting, sinabi niyang marami raw ang pinaramdam. May mga pagkakataon daw na may sumama sa camera habang nag-shooting. Anong edad mo kuya nung may naramdaman ka dyan? Binata pa, kung daming dalaga dyan. Saan mo naramdaman ko yung kapre ba yun? Yun, may malaking puno sa likod. Oh, yun ang haunted mansion nag-shooting. Diyan din pinaramdaman. Oo, marami. May sumama pa sa camera nun. Ano nakuha na nila? Oo, gano'n yun. White light at saka black light sumama yun. Kaya tinatagalan ng shooting yun dito, inabot ng 2 taon. Kasi, ano nila, black po. Blanco yung shoot. Walang ano? Walang laman. Inulit nila, may sumama sa camera. At hindi lamang yan ang mga kwentong nagmula sa mga nag-aalaga sa lugar. Ayon kay Direk Jun Lana, marami raw talagang nakakatakot na kwento ang mga caretaker na mansyon. May mga sinasabing ghost sightings, may mga naririnig na kakaibang tunog, at may mga kwentong hindi madaling paliwanag. At ngayon, dumako naman tayo sa isang karanasan na personal naming naranasan. Ako at si Jasklyn ay mismong nagtungo sa Twin Mansion para sa isang investigation. At bago pa man namin tuluyang mapasok ang lugar, ramdam na namin ang kakaibang kilabot at lungkot ng lugar. Pansin na pansin din ang kalumaan ng property at habang nasa labas pa lamang kami, may mga narinig kaming mga kalabog. Hindi namin agad alam kung saan nanggagaling ang mga tunog, kaya nagsimula na kaming mag-investigate. Sa isang bahagi ng investigation, nagsimulang magtanong si Clint kung mayroon ba kaming kasama, at halos kasabay ng kanyang mga tanong, agad namang tumunog ang aming mga gadgets. Kung meron kaming kasama dito ngayon, pwede niyo bang patunugin ng isa sa gadgets namin? Isa sa pinaka-kapansin-pansin ay ang dead bell. Hindi ito tumigil sa pagtunog, at sa tuwing magsasalita si Clint, tuloy-tuloy ang pagtunog nito. Pwede ba kaming makapag-usap? Sinubukan ni Clint na tanungin kung maaari bang tumigil ang tunog. At sa isang pagkakataon, tumigil ito. Pwede mo bang patigilin muna yung dead bell? Oh my God. Pero hindi nagtagal, ibang gadget naman ang nagsimulang tumunog. Pwede mo bang... Yung REM pad. Kaya nagpatuloy si Clint sa pagtatanong. Tinanong niya kung ilan sila sa loob ng kwartong kasama namin. Pwede ko ba malaman kung ilang kayo dito? Kung marami, patunugin yung maraming beses yung dead bell. Kung isa lang, patunugin mo ng isang beses. Ngunit ang pinaka nakakatakot na bahagi ng aming investigation ay nang itanong ni Clint kung gusto ba nilang ipagdasal namin sila para makatawid sila sa liwanag. Gusto niyo po bang ipagdasal kayo namin para po makatawid na kayo sa liwanag? Isang patunog lang po kung oo, kung hindi. At ang sagot sa aming na-interpret mula sa response ng equipment ay hindi. Sinundan pa ito ng confirmation gamit ang dead bell. At batay sa naging interpretasyon namin sa mga response ng equipment, tila ang sagot ay gusto lamang nilang manatili sa loob ng bahay. Isa sa mga bagay na hindi madaling ipaliwanag sa isang lumang lugar ay ang atmosphere nito. Sa aming pagpunta, hindi lamang namin napansin ang kalumaan ng mansyon. Ramdam din namin ang bigat sa paligid, ang katahimikan, ang lungkot, at ang pakiramdam na tila may kasaysayang naiwan sa bawat bahagi ng property. Maaaring ang environment mismo ang dahilan, ngunit hindi rin natin maitatanggi
na maaaring ito'y nangangahulugan na may paranormal presence. Ang itsura ng lumang gusali, ang dilim, ang katahimikan, at ang kaalaman natin sa mga kwento tungkol sa lugar. Lahat ng ito ay maaaring makaapekto sa ating perception. At sa aming kaso, may mga tunog kaming narinig, may mga gadgets na tumunog, at may mga response na aming nakuha habang nagtatanong. May multo nga ba sa loob ng Marcos Twin Mansion? Sa huli, ang Marcos Twin Mansion ay nananatiling isang lugar na may dalawang mukha, isang bahagi ng kasaysayan at isang lugar na puno ng mga kwentong hindi pa rin natin kayang ipaliwanag. Pero hanggang ngayon, ang tanong ay nananatili. Kung walang tao sa loob ng lumang mansyon, sino ang kumakatok? Sino ang sumasagot? At sino ang ayaw umalis? Maaaring may sagot sa lahat ng ito. O maaaring mananatili itong isang misteryo. Ako si Dayan at kung gusto mo pa ng mas malalim na documentaries tungkol sa mga totoong pangyayari, horror stories at mysteries, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel na ito, Docu Dayan, at samahan niyo akong manood sa susunod na video.